Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari taong 1981. Albularyo po ang aking ama na si Arnold, habang ako naman ay nakikisaka lamang sa palayan. Masaya po kaming namumuhay sa liblib na baryo ng Agripasyon. Ngunit nagbago po ang lahat nang dumating sa buhay namin ang batang si Terok. Kakaiba siyang bata at sa kanya iikot ang aking istorya. Dahil sa kanya, nakaharap ako ng mababangis na nilalang. Kung paano nito inumpisan ang nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Elio. At ito ang aking kwento. Anak, bawasan mo nga muna ang paglabas-labas mo ng gabi, ha? Hindi na maganda mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Aba, parami na ng parami ang natatagpuan na bangkay sa baryo natin. Baka mamaya niyan ikaw naman ang matsyempohan. Tay, mga babae naman po ang kadalasang biktime. Kung minsan naman po mga buntis. Kaya wala pong mangyayari sa akin masama, tay. Kahit na ba alalahanin mo noong nakaraang linggo, may namatay na albularyo. Lalaki yon, di ba? Kaya hindi lang babae ang pinapatay. Baka sa susunod niyan, anak naman ng albularyo ang sunod na magiging biktima at ikaw ang matsyempohan. Ay naku, tay. Sa tingin ko po, hindi ang paglabas ko ng bayang problema nyo, kundi po ang pag-iisip ng sobra tungkol po sa mga biktima. Pinag-iingat lang kita, anak. Alam mo naman, di ba, liblib ang baryo ng Agripasyon. At ang ganitong mga lugar ang pinamumugaran ng mga kampo ng kadiliman. Ay naku, tay. Hindi po ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Isa pa po, hindi po ba't ang sabi naman ng mga nakakakita ng bangkay gawa lang daw yun ng mababangis na hayop. Tsaka ganun din po ang lumalabas sa investigasyon ng mga pulis, di po ba? Kahit pa mabuti na rin yung nag-iingat. Kung hindi ka man naniniwala sa mga kampo ng kadiliman, aba, mabuti pa rin yung may pag-iingat ka sa iyong sarili. Mahirap na, anak. Baka magsisi ka sa bandang huli, ikaw din. Pero tay, kahit saan naman po tayo magpunta, palagi po may panganib Basta kasama ko ang Diyos, tay. Hindi po ako mangangamba sa kaligtasan ko. Ay, siya nga po pala, tay. Maiba nga po pala tayo ng usapan. Bakit kaya panay ang babae ang karamihan sa mga pinapatay, no? Namimili na rin po ba ng taong aatakihin ng mabangis na hayop? Kahit naman sagutin ko ang tanong mo, anak, hindi ka rin naman maniniwala Pagtuunan mo na lamang ng pansin ang trabaho mo sa bukid. Marami na ako natanggap na reklamo tungkol sa'yo. Baka mamaya niyan bigla ka mawala ng trabaho. Sasagot pa sana ako sa tatay ko nang bigla kaming nakarinig ng alulong ng mga aso sa paligid. Kasunod ng malalakas na katok mula sa labas ng pinto. Nagkatinginan kami ni tatay dahil gabi na ng mga sandaling yon. Albularyo ang aking ama at karamihan sa kanyang mga pasyente ay alam ang oras ng kanyang pahinga, maliban na lamang kung emergency. Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, kayo na po magbukas ng pinto. Mukhang takot na takot po ang babae sa labas Sige, ako na magbubukas. Pero maging alisto ka. Hindi natin alam kung sino ang babaeng yon. Mabilis akong tumayo nang lumapit si tatay sa may pintuan. Maingat at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hanggang sa bumungad sa aming harapan ang babaeng putlang-putla. Sugatan at bakas sa muka ang labis na takot. Yakap nito ang sanggol na nakabalot sa lampin.
Tulungan niyo po ako. Itago niyo po ang anak ko. Nakikiusap po ako. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Sige na po. Kunin niyo na po ang anak ko. Bilisan niyo. Bago pa nila ako maabutan. Teka, sandali. Sino bang umahabol sa'yo? Sandali, saan ka pupunta? Huwag ka munang umalis. Huwag niyo na po akong pigilan. Pangawa niyo na. Kailangan ko silang mailigaw. Iligtas mo ang anak ko, pakiusap. Ariin mong siya na parang tunay mong anak. Ingatan mo ang anak ko. Ito lang ang paraan para mabuhay siya. Para mailigtas siya. Kitang-kita ko ang mahigpit na pagyakap at paghalik ng babae sa sanggol na mahimbing pa ring natutulog. Sabay alis at ito mismo ang nagsara ng pinto. Pareho kaming hindi nakapagsalita ni tatay. Nanlalaki ang aming mga mata habang nakatitig sa sanggol. Kaya naman, hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko ang aking ama. Tay, ano yun? Sino po bang babaeng yun? Isa pa, bakit niyo po tinanggapan sanggol, tay? Ewan ko, anak. Hindi ko kilala ang babaeng yun. Isa pa, kaya ko tinanggap ang bata dahil pakiramdam ko nasa panganib ang batang ito. Teka, tay. Huwag niyo pong sabihin. Kukunin niyo po talaga ang batang yan. Baka naman po hindi nagsasabi ng totoong babaeng yun. Baka ninakaw niya lang po ang bata. Baka mamaya niyan po, tay. Madamay po tayo. Wala akong magagawa, anak. Hindi iiwan ng babaeng yun ang kanyang anak kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Isa pa, magaan ang loob ko sa batang ito, kaya tutulungan ko ang batang ito. At kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na mapahamak siya. Tay, makinig naman po kayo sa akin. Nakikiusap naman ako sa inyo. Huwag tayong makialam sa problema ng babaeng yun, tay. Ikaw ang makinig sa akin, Elio. Kaya mo bang iwan ang sanggol na to sa labas at pabayaan siya mapahamak? Sige nga. Kung hindi mo kaya, manahimik ka na lang. Aampunin natin siya. Kung yun lang ang tanging paraan para siya ay mabuhay. Paano natin siya bubuhayin, tay? Paano natin siya ipapakilala sa mga tao? Ako nang bahalang mag-isip, anak, kung paano siya makikilala ng mga tao. Tsaka bundok ang kinaroroonan ng bahay natin. Kaya hindi nila mapapansin ang pagdating ng batang ito sa buhay natin. Nang hawakan ni tatay ang paa ng sanggol, ay meron akong napansin na kakaibang balat sa talampakan niya. Kaya naman, nahawakan ko yun at napakunot ang aking noo. Tay, tignan niyo ho. Meron po siyang marka sa talampakan niya. Hugis kalahati po ng buwan. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Walang ibang ibig sabihin ng marka na yan, anak. Isa lamang niyang balat na magagamit ng kanyang ina para makilala siya pagdating ng araw. Hindi ka ba masaya, anak? May kapatid ka na ngayon. Yun ang kauna-unang pagkakataon na nakita kong ngumiti si tatay habang pinagmamasdan niya ang muka ng sanggol. Magmula nang mapunta sa amin si Terok, nagbago ang takbo ng aming buhay na ngayon ay kapatid ko ng bunso. Madaling nagawan ng paraan ni tatay kung paano niya ipapakilala sa lahat ng mga tao ang tungkol sa kapatid ko, at marami rin ang naniwala sa gawa niyang kwento. Pagkalipas ng 8 taon, 9 na taong gulang na si Terok. Lumaki siyang malambing at mabait na bata. Ngunit nitong mga nakaraang araw, marami na kaming napapansing kakaiba sa kapatid ko. Kaya isang gabi, hindi ko napigilan ang aking sarili. Kinuusap ko si tatay tungkol kay Terok. Tay, sabihin niyo nga, may napapansin din po ba kayo kay Terok? Ha? Ano bang napapansin mo? Ano ibig mo sabihin? Tay, alam ko pong kayo ang unang makakapansin sa mga kakaibang ikinikilos ni Terok. Kahapon po, tay, napaandar niya po ang treasure ng palay natin, di ba? Samantalang sira yun.
At hindi pa naman niya yun nagagamit. Hindi rin siya tinuruan na ayusin yun. Malay mo naman kung pinapanood ka niya habang inaayos mo ang treasure at natutunan niya yon mula sa'yo. Tay naman eh. Huwag yun na nga pong hanapan ng dahilan ng kakaibang ipinapakita sa atin ni Tero. Kung natatandaan niyo po, palagi po siyang nakakagawa ng mga bagay na hindi naman akma sa kanyang edad. Lalo na po ang paggamit ng mga sandata. Eto nakita ko po siya kaninang umaga. Pinatatamaan niya ng kutsilyo ang lata ng sardinas. Walang sablay, lahat sapol. Tay, lahat ng yun, wala pong nagturo sa kanya. Teka nga. Ano bang gusto mo sabihin, ha, Elio? Naguguluhan ako sa'yo eh. Tay, may kakaiba sa anak-anakan niyo. Hinaan mo ang boses mo, Elio. Baka mamaya ay may makarinig sa'yo. Baka marinig ka pa ni Terok. Ayaw niyo kasing maniwala sa akin eh. Lahat nakikita ko, Tay. Iba na ang ikinikilos si Terok, maniwala kayo. Naalala niyo po ba? Nung nawala siya ng minsang isama niyo siya sa palengke? Hindi natin siya madalas inilalabas ng bahay. At yun ang kauna-unahang pagkakataon na dinala niyo siya sa palengke. Pero ano nangyari? Nakauwi siya ng mag-isa. Ang hina naman ng isip mo, Elio. Natural na makakabalik siya sa bahay natin. Dahil may bibig naman siya na pwedeng gamitin para magtanong, hindi ba? Natural na magtatanong-tanong yun para makabalik sa bahay natin. Tay, wala siyang pinagtanungan. Siya mismo nagsabi sa akin na natatandaan niya ang mga dinaanan niyo. At ang mas nakakakilabot pa dito, Tay, kilala niya lahat ang mga taong nakausap niyo habang kayo ay naglalakad papunta sa palengke. Sige nga, paano mo mapapatunayan? Nakakaiba nga si Terok. Tay, alam kong pati kayo ay nagulat din nung minsan kasama niyo siyang gumawa ng gamot para sa pasyente niyo, di ba? Lahat ng yun, nagawa niya ng maayos. Nagawa niya ring magligtas ng buhay nang minsang dumating ang pasyente niyo na wala pa po kayo. At si Terok ang gumamot sa kanya. Huwag niyo pong sabihin lahat ng yun ay hindi niyo po napapansin. Ang lahat ng yun ay sapat na para patunayang kakaiba talaga si Terok. Nag-aalala ako sa kanya, Tay. Kaya ako po sinasabi sa inyo to. Saglit na natigilan si Tatay. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip at napasulyap sa silid ni Terok. Nang mga oras na yon, tulog na ang kapatid ko. Teka anak, sinasabi mo bang isang gifted ang kapatid mo? Opo, Tay. Madali po niyang natatandaan ng mga bagay ng isang beses lamang niyang nakikita. Sa tono ng pananalita mo, parang gusto mo subukan ang kakayahan ng kapatid mo. Ama kay Tay, ganun na nga. Para sigurado po tayo. Dahil kapag may nakaalam ng tungkol sa kakayahan niya, manganganib po ang buhay ng kapatid ko. Tama ka, Elio. Baka nga, hindi ko lang masyadong pinapansin ang kakayahan ng kapatid mo. Diyos ko, bigla tuloy ako nag-alala para sa kaligtasan ni Terok. Hindi lang yun, Tay, ang inaalala ko. Magmula po nang dumating sa buhay natin si Terok, mas lalong dumami ang mga biktimang natatagpuan sa kakauyan. Mas lalong dumami ang pagpatay ng sinasabing mabangis na hayop. Diyos ko, paano mo nasasabi ang mga bagay na yan tungkol sa kapatid mo? Sa tono ng pananalita mo may ibig kang sabihin Para bang sinasabi mong may dalang sumpa ang kapatid mo? Tumigil ka, Elio Tay, hindi po sumpa ang ibig kong sabihin, kundi isang babala. Isang pagpapahiwatig na baka nag-alaga tayo ng isang kakaibang bata. Ako rin mismo ay kinilabutan ng sabihin ko yun kay Tatay. Ngunit yun talaga ang nararamdaman ko sa aking kapatid na si Terok. Tay, napamahal na po sa akin ang kapatid ko. Kaya nga po ako nagkakaganito Natatakot ako, Tay. Iniisip ko pa lang po na mapapahamak siya para nang kinakapos ako sa paghinga. Sumisikip ng dibdib ko dahil sa takot.
Kaya habang maaga pa po tayo, protektahan po natin si Tirok. Huwag po nating hayaan na may ibang tao makaalam ng tungkol sa kakayahan niya. Hay nako. Hindi ko rin lubos akalain na ang mga kakayahan ni Tirok ay kakaiba nga kumpara sa mga batang halos kasing edad lang niya. Dumarami na rin ang kanyang mga tanong. Pakiramdam ko kapag nagkamali ako ng sagot sa kanya, malalaman niya ang tungkol sa lihim natin. Hindi ko yung kakayanin, anak. Kaya hanggat nabubuhay ako, ibabaon ko hanggang sa hukay ang lihim natin tungkol sa pagkatao niya. Paano, Tay? Halimbawa, bumalik po yung babaeng yun. Sa tingin ko patay na siya. Dahil ilang taon na lumipas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita sa atin. Ang iniisip ko, kung paano natin mapaprotektahan si Tarok. Paano ang paliwanag na sasabihin natin sa kanya kung sakaling magtanong siya? Bahala na, Tay. Ang mahalaga po, mapangalagaan natin siya. Yun po siguro ang dahilan ng nanay niya kung bakit siya iniwan sa atin. Kung kinakailangan iwan natin siya sa bahay at huwag nating hahayaang makausap siya ng ibang tao, ay gagawin natin, Tay. Para po sa kanyang kaligtasan. Hindi maaari. Ikukulong natin siya sa bahay? Aba, mali yun. Mas lalo siya magtatanong kapag ganon. Pero yun po nag-iisang paraan para mapanatili po natin ang kanyang kaligtasan, Tay. Kapag may masamang tao ang nakaalam tungkol sa kakayahan niya, gagamitin siya para kumita ng pera. Hindi po ba't yun ang nangyari sa batang kinuha ng mayamang sindikato? Ginamit nila ang bata para sa kasamaan. At nang hindi na sumunod ang bata, pinatay nila. Sige. Subukan natin kung gagana ang naisip mong paraan. Nasunod ang plano ko. Iniiwan namin si Tirok sa bahay at hindi siya pinapalabas. Palitan kami ni Tatay ng pagbabantay sa kanya. Ngunit isang umaga, wala si Tatay. Ako lamang ang naiwan. Narinig ko na para bang may tao sa kusina. Kaya naman, nilapitan ko ang kusina at nakita ko si Tirok. Abala siya sa pagdidikdik ng daon sa lusong. Tirok, anong ginagawa mo? Kuya, halika. Tignan niyo po, oh. Daon po pala na makabuhay ang gamot na madalas kong nakikitang ginagamit po ng matandang albularyo. Doon po siya nakatira sa kabilang kakauyan. Ipinapainom niya po ang katas ng daon na makabuhay sa kanya pong mga pasyente. Ano? Anong gamot ang sinasabi mo? Katas po ng daon na makabuhay, Kuya Elio. Kaya lang, bakit babae lang po ang umiinom nito? Paano mo nasabing gamot to, Tirok? Isa pa, paano ka nakarating sa bahay ni Lolo Agno? Umalis po kasi ako kahapon habang natutulog po si Tatay. Nagpunta po ako sa bahay ni Lolo Agno. Gusto ko po kasing tulungan si Tatay sa panggagamot niya. Kaya ayun po, nakita ko siya. Pinapainom niya po yung babae. Gamot daw po yun. Hindi yan simpleng gamot lang, anak. At hindi ka rin dapat lumalabas nang walang kasama. Sabay kaming napalingon ni Tirok nang marinig namin ang boses ni Tatay mula sa aking likuran, habang ang kanyang tingin ay sa dahon na hawak ni Tirok. Itigil mo na yan. Huwag ka na ulit gagawa ng ganyang klaseng gamot, anak. Pero gusto ko lang naman pong malaman, Tay, kung saan po ito ginagamit. Kasi po, nakita ko po ang kakaibang epekto sa katawan ng mga babaeng umiinom nito. 2 uri po kasi ang gamot. Ang isa po ay nakakalason at ang isa naman po ay may kakayahang makapagpagaling. Dahil sa sinabing yun ng aking kapatid, ay nagkatinginan kaming bigla ni Tatay. Bumakas ang pag-aalala sa mukha namin at mas lalong lumakas ang hinala namin. Nakakaibang bata talaga si Tirok. Sige na, pumasok ka na muna sa silid mo, anak. Mamaya na lamang tayo mag-usap. Tay, alam niyo ni Kuya? Alam niyo po kung anong klaseng albularyo po si Lolo Agno? Pakiramdam ko po, may ginagawa po siyang kakaiba sa mga babaeng yun eh. Napansin ko po kasi sa kanyang kuko ang natuyong dugo.
nakita ko rin po ang 3 sugat niya sa kamay at braso na para po bang nanggaling po sa kalmot ng kung ano nilalang. Para po kasing may mali eh. Tumigil ka na! Sabi ng tama na eh! Pumasok ka na doon sa loob ng silid mo! Bilisan mo! Pareho kaming nagulat ni Tirok nang lumakas bigla ang boses ni tatay. Yun ang unang beses na pinagtaasan ni tatay ng boses ang kapatid ko. Kaya naman, umiiyak itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Tay, bakit niyo naman po pinagtaasan ng boses si Tirok? Dahil kakaiba na lumalabas sa kanyang bibig, anak. Ang mga sinasabi niya kanina ay isang lihim ng matandang albularyo sa lugar na to. Paano kung may makarinig sa kanya? At sa kanya magsimula ang gulo? Bakit po ba? Ano po bang meron sa dahon po ng makabuhay? Hindi lang gamot ang dahon ng makabuhay, anak. Kaya nitong lumason at pumatay ng tao. Kung ganun, tama po ang sinabi ni Tirok. Oh, tama ang sinabi ng kapatid mo. Isang bagay na kahit ikaw ay hindi alam kung anong klaseng gamot ang dahon na makabuhay. Pero nalaman niyo ni Tirok. Hindi ba't kakaiba nga ang kanyang kakayahan? Matalino siya at mabilis mag-isip. Kaya nga natatakot ako ngayon sa maaaring kalabasan ng ginagawa ng kapatid mo. Tignan mo itong ginawa niya. Pagmasdan mo. Kahit ako, hindi ko kayang timplahin ang gamot na to. Pero si Tirok, isang tingin niya lang, alam niya na kagad ang sangkap. At kaya niya na kagad timplahin. Kinuha ni tatay ang maliit na lusong. Naroon ang dinikdik na dahon ng makabuhay. Inilagay ni tatay sa baso ang katas ng dahon ng makabuhay. Napakapait ng lasa nito at kadalasan na ginagamit ito sa mga babaeng buntis. Kaya nitong pumatay ng sanggol. At ang natuklasan ng kapatid mo, ang pinakadelikadong bagay na matagal nang inililihim ng matandang albularyo. Krimen ang pumatay ng sanggol mula sa sinapupunan ng kanyang ina. At kapag nakarating sa mga tao at mga pulis ang gawain ni Lolo Agno, malalaman ng matanda na si Tirok po ang nagturo sa kanya at may posibilidad na manganib ang buhay ng kapatid ko. Oo, anak. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili kanina. Oras na malaman ng mga tao tungkol sa kakayahan ni Tirok. Baka matuntun siya ng taong nagtatangka sa buhay niya. Tay, kinakabahan ako nung gagawin po natin. Magmatsyag ka sa bahay ni Tatay Agno. Kahit na anong mangyari, huwag kang makikipag-usap sa kanya. Gusto kong malaman ang katotohanan at kung bakit kailangan niyang gumamit ng dahon ng makabuhay at kung ano ang ginagawa niya ron. Pagkatapos naming mag-usap ni tatay, pinuntahan niya si Tirok at humingi siya ng pasensya sa kapatid ko. Doon na rin siya natulog, habang ako naman ay hindi dinalaw ng antok. Nag-aalala ko dahil hindi namin habang buhay maitatago sa lahat ang kakayahan ng aking kapatid. Habang nakahiga ako, ay bigla akong nakarinig ng iyak ng sanggol mula sa labas ng aming bahay. Kaya naman, napabalikwas ako ng bangon. Nagising din ang aking ama, habang si Tirok naman ay natutulog na sa loob ng silid nito. Sabay kaming lumabas ng kwarto at pinakinggan namin ang iyak ng sanggol. Ang bihira na yan. Baka meron na namang nag-iwan ng sanggol sa bahay natin. Ay nako, ikaw na nga munang tumingin sa labas, anak. Teka tay, bakit po ako? Kayo na lang po. Nako, alam mo naman na kapag sanggol ang pinag-uusapan ay mahina ako, kaya sige na. Ikaw na lang ang tumingin sa labas, anak. Bilisan mo na. Nagmadali pa talaga. Bubuksan ko na sana ang pintuan, ngunit nawala na ang iyak ng sanggol. Napalitan yon ng katok mula sa labas ng pinto. Tao po! Tao po! May tao ba riyan? Tay, lalaki. May tao sa labas. Sige, pagbuksan mo. Baka pasyente ko yan. Pagbukas ko ng pintuan, ay tumambad sa aking paningin ang nakatayong lalaki na balbas sarado. Namumutla ang kanyang labi, nanginginig ang katawan, at may sugat sa siko.
Tulungan niyo ako. Inabot na ako ng gabi sa daan. Kanina pa akong umaga naghahanap ng bahay na matutuluyan. May nakapagsabi sa akin na albularyo raw ang nakatira dito. Baka naman pwede niyo akong tulungan. Hala, sige na, pumasok ka na muna. Mukhang pagod na pagod ka. Kaya nga pasensya na sa pang-aabala ko sa inyo. Nahilo talaga ako sa daan. Kaya nasugatan ako sa siko. Sige na, at ako nang gagamot yan para sa'yo. Elio anak, ikuha mo nga ako ng gamot sa aking kwarto. Sige po, tay. Agad akong kumuha ng gamot sa silid ni tatay. Pero habang nasa loob ako ng kwarto, napansin ko na malikot ang mga mata ng bisita namin. Para siyang may hinahanap kahit nakikipag-usap ito sa aking ama. Kaya naman, matagal ko siyang pinagmasdan bago ko lumabas ng silid ni tatay. Nalaman ko na siya si Mang Tano, dayo at walang kamag-anak sa aming lugar. Ito na po ang gamot, tay. Salamat anak. Kayo na bang nakatira sa bahay na ito? Ang laki naman. Oo, kaming dalawa lang ng anak ko. Maaga kasing namatay ang asawa ko nang ipinanganak niya ang bunso ko. Teka, bago ka dumating may narinig kaming iyak ng sanggol. Wala ka bang napansin sa labas? Meron. May nakita kasi akong babae na may hawak na sanggol. Panayak-iyak. Balak yatang magpagamot sa inyo. Pero nang makita niya ako ay bigla siyang umalis. Ganun ba? Akala ko pa naman ay kung ano na. Habang nag-uusap kaming tatlo, biglang lumabas sa silid si Terok. Hindi ko alam kung bakit bigla kong kinabahan ng mga sandaling yon. Maging si Terok ay ganun din ang reaksyon pagkakita niya kay Mang Tano. Sa pagkakataong yon, ay titig na titig sa isa't isa sina Mang Tano at Terok. Maya-maya pa ay biglang sumiksik ang kapatid ko sa likod ng aking ama at itinatago nito ang kanyang muka sa tagiliran ni tatay. Anak, ano ba? Pumasok ka na nga lang sa silid mo. Gabi na, matulog ka na. Mukhang hindi yata sanay sa tao ang anak mo, Arnold. Halatang hindi siya nakakalabas ng bahay. Ha? Wala naman siyang hilig na lumabas ng bahay. Ganun ba? Siya nga pala. Salamat sa paggamot sa sugat ko. Pwede bang dito na muna ako magpalipas ng gabi? Wala kasi akong ibang matutuluyan dito. Pwede naman. May bakante pa kaming silid. Nako, maraming salamat sa iyo, Arnold. Walang anuman yun, Tano. Elio, samahan mo si Tano sa kanyang magiging silid. Dalhan mo na rin siya ng kumot at unan. Sige po, tay. Agad kong inihanda ang tutulugan ni Mang Tano, habang si Terok naman ay hindi na humiwalay kay tatay. Para siyang may kinatatakutan. Samantalang ako naman ay nagpahinga na rin sa aking silid. Maya-maya pa ay muli kaming nakarinig ng alulong ng mga aso mula sa labas. Pati na ang ilang tunog ng iyak ng sanggol sa paligid ng aming bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang tumahimik ang paligid. Kaya naman, hindi ko namalayan na nakatulog na rin ako. Kinabukasan, nadatnan ko sina tatay at Terok na nakaharap sa lamesa. Nag-aalmusal sila ng mga oras na yon. Nalaman ko rin na nakaalis na si Mang Tano nang hindi nagpapaalam sa amin. Maupo ka na, anak. Sabayan mo na kami ni Terok. Hindi pa man ako halos nakakaupo sa bangko nang biglang may dumating na lalaki at sinabing may bagong biktima ang mabangis na hayop. Malapit daw yun sa aming bahay. Tay, puntahan po natin. Sige. Terok anak, dito ka lang ha. Huwag kang aalis dito sa bahay. Tumango si Terok bilang tugon. Saka kami nagmadaling lumabas ng bahay. Pagkatapos, tinahak namin ang daan papunta sa kakawyan. Nadatnan namin doon si Lolo Agno na nakikiusyoso rin sa bangkay. Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala at takot. Paglapit namin,
tumambad sa aming paningin ang itsura ng bangkay ng isang babaeng buntis. Kagaya lang ito na nangyari sa mga naunang biktima. Butas ang kanyang leeg na para bang may bumaon na disingkong pako. Tsak na hindi talaga yan bubuhayin. Pangil, anak. Pangil ng hayop ang may gawa nito. Gaano ka sigurado, Tay? Talaga kayang hayop ang may gawa nito? Nawawala ang kanyang lamang loob. Di sana, pati katawan niya po may kagat din. Ibig sabihin ba nito? Naniniwala ka na? Naniniwala ka ba na may ibang nilalang nagagawa nito? May alam si Lolo Agnutay. Ang matandang yon. Bumundol ang aming kaba nang marinig ang boses ni Terok mula sa aming likuran. Mabilis na hinawakan ni Tatay ang tigkabila ang braso ng aking kapatid. Saka namin siya inilayo sa mga tao at iniiwi sa bahay. Ilang beses ko ba't sinabi sa'yo na mag-iingat ka sa mga sinasabi mo? Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano, lalo na ng tungkol sa matandang si Tatay Agno. Bakit ba hindi ka nakikinig, anak? Dahil hindi rin po kayo nakikinig sa mga sinasabi ko, Tay, eh. Habang pinatatagal niyo po ang nangyayari, madadagdagan lamang po mga biktima. Terok naman, makinig ka naman kay Tatay. Kapag pinagpatuloy mo ang pagganyan-ganyan mo, mapapahamak ka. Pero mas mapapahamak po ang nakakarami kaysa sa akin na nag-iisa lang po. Hindi ko po naiintindihan kung bakit niyo po ito ginagawa eh. Tay, Kuya, manmanan niyo po si Lolo Agno. Malakas po ang kutob ko. Sa kanya po nagsimula ang kaguluhang ito. Walang kikilos ayon sa sinasabi mo, Terok. Ang utos ko ang sundin mo. Tapos ang usapan natin. Naiintindihan mo ba? Bahala ho kayo. Pero hindi niyo po ako mapipigilan. Hindi ko kayang may mamamatay nang dahil po sa pananahimik ko. Walang kibo na pumasok sa loob ng kanyang silid si Terok, habang ako naman ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Naniniwala ako sa sinasabi ng aking kapatid. Kaya naman, pagsapit ng gabi, tahimik akong umalis ng bahay. Sinigurado kong tulog na ang dalawa bago ako umalis. Pagsapit ko sa kinaroroonan ng bahay ni Lolo Agno, ay bukas pa ang gasera nito. Indikasyong gising pa ang matanda. Tahimik akong naglakad at maingat akong humakbang papalapit sa dingding ng bahay ni Lolo Agno. At doon ay nakita ko ang isang babaeng umiiyak. Nakahiga ito sa katre habang nakabuka ang dalawang hita. May kumot na nakabalot sa bewang nito at marami ang dugo. Sa sinapupunan ng babae, bigla akong kinabahan. Huwag kang gumalaw para mapigilan ko ang pagdurugo. Sa una lang ito masakit. Sige na. Itutuloy ko na ang ginagawa ko. Dahil kung hindi ito matatanggal, malalason ka at manganganib ang buhay mo. Sa kabila ng pakiusap ng babae kay Lolo Agno na wag nang ituloy, ay tuloy pa rin ito sa kung ano ang ginagawa nito sa babae. Pagkalipas ng 5 minuto, natapos ng matanda ang kanyang ginagawa. Pagkatapos, ay inalalayan nitong maupo ang babae habang walang tigil pa rin sa pag-iyak. Inumin mo ito ulit ang natitirang katas na makabuhay. Pagkatapos magpalit ka ng damit dahil isasama natin ang suot mo sa ibabaon kong pito sa lupa. Pagkatapos kong marinig ang bagay na yon mula sa matanda, nanlaki ang aking mga mata habang nakasilip ako sa dingding. Biglang nanginig ang buo kong katawan. Diyos ko po, totoo nga. Totoong sinabi ni Tirok. Paano kaya nalaman ng kapatid ko tungkol sa bagay na to? Kailangan malaman to ni Tatay. Dahil sa aking mga natuklasan, agad akong tumayo at tumakbo palayo sa bahay ni Lolo Agno. Mabilis din ang tibok ng aking puso dahil sa labis na pagkabigla. Ang buong akala ng lahat ng mga taong nakatira rito, albularyong nagpapaanak si Lolo Agno. Yun pala,
Isa rin siyang albularyong nag-aagas ng bata mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Diyos ko, masamang gawain yun. Kasalanan sa batas at sa mata ng Diyos ang ginagawa niya. Dahil abala ko sa aking mga iniisip, hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa gitna ng kagubatan at bigla kong nakarinig ng iyak ng sanggol. Nung una ay inakala ko na dahil lamang yun sa aking mga natuklasan mula kay Lolo Agno. Kaya't pinakinggan ko munang mabuti ang naririnig kong iyak ng sanggol. Teka, may umiiyak na sanggol na nanggagaling sa likod ng puno. Pero paano nagkaroon ng bata sa gubat na to? Malalaki ang hakbang ng aking mga paa na nilapitan ko ang kinaroroonan ng sanggol. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang tumambad sa aking paningin ang umiiyak na sanggol. Walang saplot at tanging malapad lang na tuyong daon ang hinihigaan nito. Diyos ko, sinong walang niyang inang nag-iwan ng sanggol sa gitna ng kagubatang to? Napakawalang puso. Akma ko sanang hahawakan ng sanggol nang biglang lumakas ang iyak nito. Nagbago ang tunog ng kanyang iyak at nauwi sa nakakakilabot na pag-angil. Nanginig at nanigas ang tuhod ko nang makita ang itsura ng sanggol. Pumangit ang kanyang anyo, kumulubot ang kanyang balat. Lumaki rin ang mapupula niyang mga mata at ang malalagari nitong mga ngipin ay nagsimulang lumitaw. Napaupo ako sa lupa dahil sa labis na pagkabigla habang hindi ko inaalis ang tingin sa nakatayong nilalang. Aswang na sanggol! Anong klaseng nilalang ka? Lumayo ka! Lumayo ka! Ngunit tuloy sa pag-angil ang aswang. Pagkatapos ay tumulo ang malapot nitong laway. Huwag ka lalapit, pakiusap! Lumayo kang impakto ka! Naghanap ako ng kahoy na magagamit kong panghampas sa nilalang. Ngunit wala akong nakita. Mas lalo akong kinilabutan nang umiyak ulit ito na parabang iyak ng sanggol. Nang mga oras na yon, hindi ko pa alam kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan ko. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakakita ko ng ganong klaseng aswang. Biglang lumundag ang aswang, sakto sa aking balikat. Sabay kagat niya sa aking leeg. Nagpagulong-gulong ako sa lupa para matanggal ang pagkakabaon ng kanyang pangil sa laman ko. Malakas din ang sigaw ko dahil sa labis na takot. Ubod lakas kong hinawakan ang katawan ng aswang at inihagis ko yun sa damuhan. Naramdaman ko ang pagbulwak ng aking dugo mula sa nakabuka kong sugat. Tumayo ako at balak ko sanang tumakbo. Ngunit lumitaw mula sa damuhan ang maraming aswang na mukhang sanggol. Anak ng putya! Paano nangyari to? Hindi! Hindi niyo ako mapapatay! Layuan niyo ako! Mga impakto kayo! Dali-dali akong dumampot ng kahoy. Iwinasiwas ko yon sa ere upang hindi sila makalapit sa akin. Nasaksiyan ko ang bilis nila sa pag-akyat sa pangapuno. Mabilis din silang gumapang sa lupa at naririnig ko rin ang nakakakilabot nilang mga huni. Para silang nag-aagawan sa pag-atake sa akin. Akma na sanang aatake sa akin nang sabay-sabay ang mga aswang nang biglang may lumitaw na liwanag mula sa aking likuran at narinig ko ang boses ng aking kapatid na si Tirok. May dala siyang gasera. Kuya! Kuya Elio, may sugat ka! Kuya, ano nangyari sa'yo? Anong mga nilalang ang nasa harapan mo? Tirok, mag-iingat ka! May mga aswang! Mga aswang nasa paligid natin! Nang igala ko ang aking paningin, napansin ko na takot ang mga aswang sa kapatid ko. Kaya naman, nilapitan ko si Tirok at maigpit ko siyang niyakap. Maraming salamat! Maraming salamat dumating ka, Tirok! Kuya Elio, may sugat ka sa leg. Kailangan magabot ka agad yan. Kaya lang,
Hindi alam ni tatay na sumunod ako sa'yo rito at malalaman niyang muntik ka mapahamak. Wala nang ibang paraan. Kay Lolo Agno tayo magpapagamot. Wag! Wag, Terok! Alam ko na. Nakita ko na ang masamang gawain ni Lolo Agno. Tama ka. Masama ang ginagawa niya. Kaya nga po mas kailangan natin siya makausap, kuya. Dahil alam niya kung anong klaseng nilalang ang umatake sa'yo. Ano? Teka. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga ganong nilalang? Ha, Terok? Unang kita ko pa lang sa bangkay sa kakahuyan, alam ko na po na aswang po may gawa nun. Maging ang reaksyon po ni Lolo Agno ng mga oras na yon. Reaksyon po yun ng taong may alam sa nangyayari. Nang marinig ko ang mga sinabi sa akin ni Tirok, napatunayan kong malakas talaga ang pakiramdam at matalas ang paningin ng aking kapatid. Kaya naman, hindi na ako tumanggi nang inalalayan niya akong maglakad papunta sa bahay ni Lolo Agno. At dahil sa presensya ng aking kapatid, tuluyang nawala ang mga aswang. Inisip ko na lang ng mga sandaling yon na marahil takot ang mga nilalang sa liwanag na mula sa gasera. Ngunit habang tinatahak namin ang daan papunta sa bahay ng matanda, bigla kong naramdaman ang panlalabo ng aking paningin, pagkirot ng aking sugat sa leeg, at ang pangingig ng aking buong katawan. Terok, biglang sumama ang pakiramdam ko. Kuya, lakasan mo ang loob mo. Malapit na po tayo sa bahay ni Lolo Agno. Siguro may kamandagang kagat ng aswang, kaya nararamdaman mo na ang bagay na yun. Napansin ko na mas lumaki ang hakbang ng paa ng aking kapatid at sinikap kong makarating kami sa bahay ng matanda. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay narating namin ang bahay ni Lolo Agno. Agad na nagtao po si Tirok habang namimigat ang talukap ng aking mga mata. Saktong pagbukas ng pintuan ni Lolo Agno, sumubsob ako sa balikat niya dahil sa labis na panghihina. Diyos ko po! Ano nangyari sa inyo? Tulungan niyo po kami, Lolo Agno. Inatake po ng aswang si Kuya Elio. Ano ka mo? Tulungan niyo ako, Lolo Agno. Hindi ko na po kaya ang sakit. Hala, sige. Pumasok kayo sa loob ng aking silid. Pagkatapos, isara mo ang pintuan at bintana, Tirok. Sige na, magmadali ka. Opo, Lolo Agno. Agad kong narinig ang pagsara ng aking kapatid sa pintuan at bintana ng bahay ni Lolo Agno. Pagkatapos ay inalalayan niya akong maupo sa gilid ng katre. Patingin ako ng sugat mo. Hala, mabuti na lang at mababaw ang pagkakaabuta sa leeg mo. Kaya hindi gaano kabilis gumapang ang kamandag ng aswang. Sige na, maiga ka muna. At kukuha lang ako ng malinis na tela at tubig. Ako naman po ang tutulong sa inyo sa pagdidikdik po ng daon ng makabuhay. Medyo natigilan si Lolo Agno sa sinabing yon ng aking kapatid. Ngunit mas pinili nitong manahimik at kumilos ng mabilis. Nang maihanda nila ang aking gamot, agad nang sinimulan ang paglilinis nila sa sugat ko sa leeg. Ramdam na ramdam ko ang hapdi ng aking sugat. Pagkatapos ay may ipinainom sa akin si Lolo Agno na sobrang pait, kasunod ng isang kutsarang pulot. Katas na makabuhay ang ipapainom ko sa iyo upang matunaw ang kamandag ng aswang na kumagat dyan sa leeg mo. Hindi ko natatanungin kung bakit nasa gubat ka pa ng ganitong oras ng gabi. Dahil nakita naman kitang nakasilip sa dingding ng bahay ko kanina. Nakita niyo po ako? Ibig sabihin po, alam niyo nang nakita ko po kung anong ginagawa niyo sa buntis na babae kanina? Oo. Siguro hinusgahan mo na kagad ang pagkatao ko nang makita mo yon. Pero hindi ako masama. Ginagawa ko ang bagay na yon sa mga batang walang pag-asang mabuo sa sinapupunan ng kanyang ina. At kung patatagalin pa siya sa loob ng tiyan ng kanyang ina, maaaring dalawa silang mamatay dahil sa lason. Pero kahit na ano pong paliwanag pong sabihin niyo, alam kong mali yun. Alam niyong kasalanan to sa mata ng Diyos.
at hindi ito katanggap-tanggap sa batas. Alam ko, kaya nga itinatago ko. Ang mahalaga, nakakatulong ako sa mga nangangailangan. Pero dahil po sa mga ginagawa nyo, lumilika po kayo ng kakaibang aswang. Kakaibang nilalang na magdudulot po ng kamatayan para sa ibang tao. Mas marami po ang mamamatay kaysa sa isang buhay na ininiligtas ninyo. Matagal na hindi nakapagsalita si Lolo Agno sa sinabing yun ng aking kapatid. Maging ito ay namangha sa klase ng pananalita ni Terok. Pambihira ang kakayahan ng kapatid mo, Elio. Ngayon lamang ako nakakita ng batang ganyang katatas magsalita. Huwag niyo pong subukang ilayo po ang usapan. Ang kailangan po namin ni Kuya, malaman po kung anong klaseng nilalang ang umatake sa kanya. Sila ang tiyanak, o mas kilala sa ibang lugar na patiyanak. Sila ang mga nilalang na inagas ng kanilang ina. Ang iba naman ay bagong silang nasanggol na patay nang inilabas at muling nabuhay, ngunit isa ng ganap na halimaw. Lalo na ang mga batang itinatapon ng kanilang ina sa isang kakahuyan. Sila ang mga nilalang na walang kinikilingan. Mapanganib ang kanilang kagat at may kakayahang gamitin ang awa ng tao para makapanakit ng kanilang biktima. Ano po ang ibig niyo sabihin? Nag-aanyo silang sanggol sa paningin ng tao na gusto nilang biktimahin. Kapag nahulog ka sa patibong nila, kasabay ng iyong pagkarga sa kanila, ang pagkagat naman nila sa leeg mo. Kaya pala karamihan sa mga nabibiktima ay mga babae na kadalasan ay buntis o di kaya naman ay isang ina. Dahil kadalasan kasi, sila ang mga madalas maawa. Pero bakit ganon, Lolo Agno? Kahit alam niyo na po may tiyanak, diretso pa rin po kayo sa masama niyong gawain. Hindi po ba kayo nag-aalala na baka isang araw, balikan kayo ng lahat ng mga batang pinatay niyo? Alam kong darating ang bagay na yan. Diyos ko, hindi ko akalain na isang bata lamang ang magpapaalala sa akin ng mga bagay na muntik ko nang makalimutan. Ngunit anong magagawa ko? Hindi ko matiis sa mga babaeng humihingi sa akin ng tulong. Kahit na ano pong sabihin niyo, Lolo Agno, hindi pa rin po makatarungan ang ginagawa niyo. Isa pa, paano po mapipigilan ng mga tiyanak? Paano sila matatalo? Isang bagay lang na makapangyarihan ang katapat ng kanilang pag-asik ng lagim. Yun ay ang makakuha ng mutya ng berdeng higad, ang taong lalaban sa kanila. Ako mismo lalaban sa mga tiyanak. Saan po ako makakahanap ng mutya ng berdeng higad? Saan ko po matatagpuan ng mutya? Sa gitna ng kagubatan, matatagpuan ang pinakamatandang puno ng pili. Yun ang bahay ng mga berdeng higad. Sila ang nagbabantay sa mutya. Malalaman mo ang kinaroroonan ng mutya sa lugar kung saan may malakas na liwanag. Kaya sa gabi mo siya dapat kunin. Sandali lang po, Lolo Agno. Ang mga higad ay nagtataglay rin po ng kakaibang lason. Kapag dumikit po ang balahibo ng higad sa balat ng tao, magkakaroon po ito ng pantal. Mamamaga ang katawan at biglang lalagnatin. At ang malala pa, lalabas po ang dugo mula sa kanyang ilong. Ilan lamang po yan sa posibleng epekto na mararanasan ni Kuya bago niya po makuha ang mutya ng berdeng higad. Hindi po kaya balak niyo nang patayin si Kuya para mapagtakpan po ang gawain niyo? Pambihirang bata ito, oo. Ganun na ba kasama ang tingin mo sa akin? Tsaka saan mo ba natutunan ang mga bagay na yan? Bigla na lamang pong pumasok sa isip ko. Tsaka minsan na rin po akong nadikitan po ng higad sa balat. Kaya alam ko na po ang epekto nun. Huwag kang mag-alala, Terok. Hindi mapapahamak si Elio. Kailangan niyang harapin ang kamandag ng higad dahil yun ang magiging pagsubok niya para sa mutya. Sinasabi ko ito sa iyo, Elio, para patunayang hindi talaga ako masamang tao at wala akong kinalaman sa mga aswang na namiminsala sa baryo. Nakahanda po ako malampasan ang pagsubok na yon para makuha po ang mutya ng berdeng higad.
Pagkatapos namin makipag-usap kay Lolo Agno, agad kaming umuwi sa bahay. Inilihim namin kay tatay ang nangyari sa gubat. Pagkalipas ng 3 araw, isinagawa namin ang balak na pagkuha sa mutya kasama si Terok. Hinanap namin ang kinaroroonan ng matandang pili. Hindi nagtagal, natagpuan namin ang kinaroroonan ng pili sa tulong ng aking kapatid. Anong gagawin natin, Terok? Sigurado ka ba na hindi tatago sa pantalon at saka sa makapal kong jacket ang nakakalasong balahibo ng mga higad? Oo kuya, magtiwala ka sa akin. Ang nilagay nating katas na makabuhay sa balat mo ang makakatulong upang hindi mo maramdaman ng pangangati. Sige, magtitiwala ako sa Terok ha. Basta dito ka lang ha, huwag kang aalis. Opo kuya, mag-iingat ka. Kasi ang mukha mo ay walang proteksyon, kaya iwasang mong madikitan ka sa mukha. Oo na, pambihira. Parang ikaw pang panganay sa ating dalawa. Siyempre, mana po ako kay tatay eh. Pagkatapos namin mag-usap ni Terok, sinimulan ko ng akyatin ang puno ng pili. Nahawakan ko kagad ang higad na nadurog sa mga kamay ko. Dahil sa katas ng makabuhay, hindi ko naramdaman ang pangangati. Tuloy lang ako sa pag-akyat hanggang sa makarating ako sa dulo ng sanga. Saglit akong nagpahinga. Maya-maya pa, napansin ko ang lumiliwanag na dahon sa dulo ng sanga. Kinuha ko yun at tumambad sa aking paningin ang maraming higad na nakadikit sa kulay berdeng bato. Nagliliwanag din ang mga higad na nagbabantay sa mutya. Kuya, bilisan mo na. Nilalamok na ako rito eh. Napangiti ako nang marinig ko ang boses ng aking kapatid. Lalo na nang mahawakan ko na ang bato. Ngunit nang dumampi sa aking palad ang mutya, gumalaw ang lahat ng mga higad at hinabol ako. Mabilis silang gumapang papalapit sa aking kinaroroonan. Kaya naman, nagpasya na akong bumaba sa puno. Lagot na! Balak nila akong atakihin! Kuya Elio, tumalong ka na! Mabilis ang pagbaba ng mga higad! Mamamaga ang katawan mo kapag naabutan ka nila! Mabilis akong lumukso para hindi ako maabutan ng mga higad. Pagbagsak ko sa lupa, agad kong hinawakan ang kamay ng aking kapatid. Saka mabilis kaming tumakbo, papalayo sa lugar na yon. Ngunit pagdating namin sa gitna ng talahiban, bigla kaming tumigil sa pagtakbo. Anak ng putya naman oo! May mga aswang sa harapan natin! May tiyanak! Kuya, anong gagawin natin ngayon? Pinagmasdan ko muna ang hawak kong mutya. Kumislap yun. Saka ko isinilig sa aking bulsa habang hindi ko binibitiwan ang kamay ni Terok. Terok, bilisan natin! Takbo na! Dahil sa pagmamadali naming tumakbo, nadapa si Terok. Bumagsak siya sa lupa at nabitiwan ko ang kanyang kamay. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang sabay-sabay na lumukso ang mga tiyanak papunta sa kinaroroonan ng aking kapatid na si Terok. Pero nang tumayo si Terok, ay para silang napasok at bigla silang umiwas sa aking kapatid. Takot na takot ang mga ito na bumalik sa madilim na bahagi ng kakawyan. Mabilis kong nilapitan si Terok na hindi rin makapaniwala sa reaksyon ng mga tiyanak. Anong ibig sabihin nun? Paano silang natakot sa'yo, Terok? Hindi ko po alam, Kuya Elio. Basta, nanlalaki po yung mga mata ko dahil po sa takot. Tapos yun, bigla po silang tumakbo papalayo sa akin. Para po bang nakakakita din sila ng aswang? Tapos yung isang tiyanak po na pumatak po sa akin paanan, bigla po siyang bumalikwas ng takbo. Pambihira. Pangalawang beses na ito nangyari. Nung una akala ko natakot lang sila sa ilaw na dala mo. Pero ngayon, sigurado na ako. Sa'yo sila natatakot. Teka kuya, ano ba meron sa itsura ko? Hindi naman po ako pangit, di ba kuya? Hindi yun tungkol sa itsura mo, Terok. Kundi, may kakaiba sa'yo. Kailangan natin makausap si Lolo Agno. Sasabihin natin sa kanya ang nangyari ngayon. Tara na,
Pumunta na tayo sa bahay niya. Magmadali tayo. Kuya, sandali. Paano si tatay? Baka magising na siya. Kaya nga kailangan natin magmadali, di ba? Kaya't bilisan mo ng tumakbo. Tara na. Hinawakan ko ulit ang kamay ng aking kapatid at mabilis kaming tumakbo papunta sa kinaroroonan ng bahay ni Lolo Agno. Mabuti na lang at nadatnan naming gising pa ang matanda. Nagsasara ito ng pinto at ng mga bintana. Agad kaming pumasok sa bahay niya. Teka, ano nangyayari sa inyong dalawa? Tumahagos kayo at takot na takot kayo. Lolo Agno, nakuha na po namin ang mutya ng berdeng higad. Tapos sinabol po kami ng mga higad. Pero may mas nakakapagtaka pa po na nangyari sa amin. Si Terok po, bigla siyang kinatakutan ng mga aswang na tiyanak. Ano ka mo? Kinatakutan siya ng mga tiyanak? Opo, akala ko nga po nung una ay natakot lang sila sa liwanag ng gasera. Pero ngayon, sigurado po ako na si Terok po ang kanilang kinatatakutan. Paano po nangyari yun, Lolo Agno? Nasaan ang mutya ng berdeng higad? Patingin ako. Teka, ano pong gagawin niyo sa mutya? At saka, bakit ganyan po kayo makatingin sa kapatid ko? May gusto lamang akong alamin. May gusto kong malaman kung ano ang kinatatakutan ng mga tiyanak sa kapatid mo. Agad kong ibinigay ang mutya kay Lolo Agno. Saka siya tumingin sa gawi ng kapatid ko. Bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Bigla siyang napaupo sa upuan habang hindi makatingin kay Terok. Sa kanya, ibinalik sa akin ang mutya. Kaya naman, napansin ko ang kanyang kamay na nanginginig. Nangingilid din ang kanyang luha sa mga mata. Saka napatitig sa mukha ko. Maging ako ay bigla ring nagtaka sa naging reaksyon ni Lolo Agno. Ano po nakita niyo, Lolo Agno? Bakit parang nakakita po kayo ng multo? Talagang multong nakita ko, Terok. Multo ng nakaraan na matagal ko nang gustong kalimutan. Sa ngayon, kailangan niyo muna mag-ingat. Kailangan mong protektahan si Terok. Sadali lang, at may ibibigay ako sa inyo. Napasulyap naman ako sa aking kapatid nang saglit na umalis sa aming harapan si Lolo Agno. Kuya, bakit ganun po si Lolo Agno? Malakas po ang kutob kong may bagay po siyang nakita sa akin. Hindi ko rin alam, Terok. Pero sigurado ako nasa panganib ka dahil gusto ni Lolo Agno na bantayan kita. Maya-maya pa ay biglang tumighim si Lolo Agno. Mula sa pintuan ng silid nito, lumapit siya sa amin at iniabot niya sa akin ang dalawang yantok. Teka, Lolo Agno, ano pong gagawin ko sa mga to? Ingatan mo yan at gamitin panlaban sa mga aswang. Protektahan mo ang kapatid mo laban sa nilalang na lumikha sa mga tiyanak. Ano po? Lumikas tiyanak? Teka, hindi ko po kayo naiintindihan eh. Alam mo kung anong ibig ko sabihin, Elio. At sa pagkakataong ito, walang alam si Terok, tama ba? May nakikita ang mga tiyanak mula sa kapatid mo. At yun ang dahilan kung bakit sila natatakot kay Terok. Nag-aalala naman akong napatingin sa gawi ni Terok na nakatingin lamang sa aming dalawa ni Lolo Agno. Nakikinig siya sa mga pinag-uusapan namin. At hindi magtatagal, malalaman na rin ni Terok ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Gawin niyo ang lahat para matalo ang mga aswang na tiyanak. Patawarin ako ng Diyos. Siguro'y ako nga ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Mabuti naman po at alam nyo na may kasalanan po kayo sa mga nangyayari. At tungkol naman po sa sinasabi nyo na nilalang po na gumagawa ng tiyanak, ano po kaya sa tingin nyo ang posibleng dahilan ng nilalang na yon para gawin niya po ang bagay na to? Hindi po kaya isa po siya sa mga taong naargabyado nyo na ngayon po ay naghihiganti sa inyo? Oo, yan din ang hinala ko. Pero mali siya ng iniisip. Wala akong pinapatay.
tumutulong ako. Ngunit maging kami, masama rin po ang tingin sa inyo. Paano pa po ang taong nasaktan at nawalan? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Agno bago siya naupo sa upuan. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin kaming dalawa ni Tirok sa matanda. Madaling araw na nang makarating kami sa bahay. Nadatnan namin na may kausap si tatay sa balkonahe. Kuya, hindi po ba't siya po yung lalaking tinulungan natin noong nakaraang gabi? Ano po kayang ginagawa niya rito? Mukha namang seryoso sila sa kanilang pinag-uusapan. Halika na. Mabuti na yung may kausap si tatay para hindi niya tayo mapagalitan. Hinawakan ko ang kamay ng aking kapatid at pumasok na kami sa bahay. Pagkatapos ay nagbigay galang kami sa dalawang taong nag-uusap. Teka, sandali lang. Saan ba kayo nang galing, ha? Sa bahay po ni Lolo Agno. May tinanong lang po ako. Nang ganitong oras? At kasama mo pa si Terok? Opo, tay. Gusto rin po kasi ni Tirok na matutong manggamot. May ilang bagay lamang po siyang tinanong sa matanda. Teka, sandali lang. Ang ibig mo ba sabihin may isa pang albularyo sa baryong ito, maliban kay Arnold? Opo, bakit po? Kung ganun pala, ay kailangan ko rin siyang makausap. Tungkol po ba saan ang pag-uusapan nyo? May sakit kasi ang kaibigan ko. Masama ang loob niya dahil iniwan siya ng kanyang asawa buntis. May nakapagsabi sa kanya na taga rito raw ang gumamot sa babae. May itatanong lang sana ako dahil hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang asawa niya. Hindi naman nabanggit kung ano ang pangalan ng albularyo. Kaya nagtanong-tanong na rin ako. At nalaman ko nga mula sa inyo na meron pa palang isang albularyo sa baryong ito. Kung ganun, puntahan nyo na po siya. Madali lang naman po mahanap po ang bahay ni Lolo Agno dahil nag-iisa lamang po ang bahay niya sa gitna ng kakauyan. Hala, sige na, Tano. Puntahan mo na si Tatay Agno. At baka alam niya kung saan tumutuloy ang asawa ng kaibigan mo. Maraming salamat sa iyo, Arnold. Isang tapik sa balikat ang isinukli ng aking ama nang tumayo si Mang Tano sa upuan. Saka siya nagpaalam sa amin na aalis na. Pagkaalis ni Mang Tano, kaagad na nagtanong si tatay sa amin. Hoy, kayong dalawa, linga kayo dito. Ano ang totoong dahilan at nagpunta kayo sa bahay ni Tatay Agno, ha? Hindi ba't kabilin-bilin ako sa inyong dalawa na huwag kayong makikipag-usap kay Tatay Agno? Bakit po, tay? Nag-aalala po ba kayo na meron kaming matuklasan? Ano sabi mo? Natuklasan po ni Kuya na albularyong nag-aagas po ng bata si Lolo Agno. Alam na rin po namin na may aswang po sa baryo natin. Ang totoo nga po niyan, tay, nakuha po ni Kuya Elio ang mutya po ng berdeng higad. Tinulungan po kami ni Lolo Agno at pinagsisiyan niya po ang kanyang mga nagawa. Inamin niya po sa amin ang masama niyang gawain. Ang ginagamot lang daw po niya ay ang mga babaeng walang pag-asang mabuhayan ng anak. At sa una pong pagkakataon, nakakita po ako ng tiyanak, tay. Ito na nga po. Binigyan ako ng arnis ni Lolo Agno, panlaban sa kanila. Hindi ko gustong nakikipag-usap kayo kay Tatay Agno. Wala akong tiwala sa kanya. Pero bakit po kay Mang Tano nakikipag-usap po kayo? Wala rin po akong tiwala sa kanya, tay. Tay, makinig kayo sa sinasabi ni Terok. Bihira po siyang magkamali at halos lahat po ng sinabi niya ay nagkakatotoo. Hindi tayo maaaring magtiwala kay Mang Tano. Kaya ko lang naman po itinuro ang bahay ni Lolo Agno para hindi niya mahalata na may kakaiba kaming nararamdaman sa pagkatao niya. Pero hindi kayo sigurado sa hinala niyo tungkol kay Tano. Isa pa, Elio. Kaya lang naman kita inutusang matyagan si Tatay Agno dahil may napansin din akong kakaiba sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na pinapayagan na kitang makipag-usap at magtiwala sa matandang yon. Isinama mo pa talaga si Terok. Akala ko ba nag-aalala ka sa kapatid mo? Pero tay, seryoso po ako. Seryoso din ako. Isoli mo mga bagay na yan. Hala, sige na, magpahinga na kayo. Lalo ka na, Elio. May trabaho ka pa mamaya.
Nang sabihin niyo ni tatay, ay agad kaming pumasok sa loob ng aming silid. Pagkatapos ay nagpahinga. Dala ng labis na pagod, agad akong nakatulog. Nagising ang natutulog kong diwa sa malakas na sigaw ni tatay. Kaya naman, napabalikwas ako ng bangon at agad na lumabas ng bahay. Tay! Bakit po yun? May bago na namang biktima na tagpuan sa Kakahuyan. Halika! Malala ang nangyari sa babae. Kuya, sama po ako. Sige, halika na, bilisan mo! Sumunod kami kay tatay at nagtungo kami sa kinaroroonan ng bangkay. Nadatnan namin ang maraming tao na nagkakagulo. Hindi na sila naniwalang mabangis na hayop pa rin ang may gawa nun dahil namatay ang biktima sa malalim na butas niya sa leeg at labis na pagkawasak ng kanyang tiyan. Pero nagulat ako nang makilala ko ang babaeng biktima. Teka, sandali lang, tay. Siya po yung babaeng nakita ko sa bahay ni Lolo Agno. Hindi ako maaaring magkamali. Nagpagamot po siya sa matanda. Kung ganon, talaga nagsisimula ng kampo ng kadiliman sa malawakang pagsalakay sa baryo natin, anak. Magmatsyag ka sa paligid mamayang gabi. Makikipag-usap naman ako kay Kapitan tungkol sa nakita mong nilalang sa gubat. Kailangan nilang malaman na may aswang sa baryo natin. Sige po, tay. Mag-iingat po kayo. Ako, tay. Paano po ako? Ano pong gagawin ko? Pero, mas maiging sa bahay ka na lang. Mapanganib ang lakad na to. Baka mapahama ka lang. Pero, Kuya Elio... Narinig mo naman, di ba? Kung ano ang sinabi ni Lolo Agno. Delikado. Baka matsyempoan ka ng totoong kalaban natin dito. Maaaring takot sa'yo ang aswang na tiyanak. Pero ang nilalang na lumikha sa mga aswang na yon, maaaring siya ang pumatay sa'yo. Dahil magiging banta ka sa pag-aasik niya ng lagim at magiging hadlang ka sa kanyang mga pinaplano. Tama ang kuya mo, anak. Dating gawi sa bahay ka lang. Kahit paano, ligtas ka sa bahay. Tutol man ang kalooban ng kapatid ko, ay wala na siyang nagawa. Hindi ko rin naman ilalagay sa panganib ang buhay ni Tirok. Kaya naman, pagsapit ng gabi, agad na akong nagpunta sa Kakahuyan para magbantay. Wala akong dalang gasera dahil maliwanag naman ang sikat ng buwan. Tanging ang arnis ko lang ang dala ko. Mukhang wala namang kakaiba sa bahagi ng Kakahuyan na to. Ang mabuti pa kaya, lumipat ako ng ibang pwesto o di naman kaya, pumunta ako sa bahay ni Lolo Agno. Luminga ako sa paligid bago ako tumakbo papunta sa bahay ni Lolo Agno. Ngunit bago ako makarating sa bahay ng matanda, inatake ako ng mga tiyanak. Pinagtulungan nilang kagatin ang binti ko. Mabuti na lang at mabilis kong naipadyak ang aking paa at tumalsik sila sa damuhan. Pero agad din silang bumangon at sinubukan akong atakihin. Ginamit ko ang aking arnis. 2 palo ang agad na pinakawalan ko sa unang tiyanak na sumugod sa akin. At tinamaan ko siya sa bandang leeg. Bumagsak siya sa lupa. Nagkikikisay ang kanyang katawan habang bumubula ang bibig. Ano nangyayari sa katawan ng tiyanak? Teka, bakit lumulubo ang leeg niya? Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang biglang pumutok ang leeg ng aswang. Nagulat ako sa naging epekto ng arnis sa katawan ng tiyanak. Hindi kaya dahil sa mutya kaya pumutok ang leeg ng tiyanak? Mas lalo akong naguluhan nang masundan pa ang nakita kong epekto ng aking arnis sa katawan ng mga tiyanak. Tinubuan sila ng pantal sa balat, namaga at agad na sumabog ang kanilang katawan na parabang pumuputok na lobo. Ngunit sa kabila ng kakayahan ng aking mutya, mas lalong naging agresibo ang mga kalaban ko. Muntik akong tamaan ng kalmot sa aking muka ng isa sa tiyanak na umatake sa akin. Mabuti na lang at nakaiwas ako. Gumanti ako sa kanya ng palo na tumama naman sa kanyang leeg. Tumalsik siya at bumagsak sa lupa. Nang makita kong mas dumarami na ang tiyanak na papunta sa aking kinaroroonan, napaatras ako.
Anak ng putya, hindi maaari ito. Hindi ko sila kakayanin. At kakaiba ang kanilang bilis, lalo na ang pagkapang nila sa lupa. Kailangan kong maging alisto. Mas lalo silang nagiging mabagsik sa tuwing nakakapatay ako ng mga kasama nila. Kahit nasa alanganing sitwasyon ako, hindi ako nagpatinag. Nakipagsabayan pa rin ako sa mga aswang na tiyanak. Saktong paglukso ng 5 tiyanak para atakihin ako. Dumating sina Tirok at si Tatay. May dala silang kahoy at gasera. Iwinasiwas ng aking kapatid ang dala niyang kahoy sa ere, habang si Tatay naman ay binato ng kahoy ang mga tiyanak. Kaming dalawa ni Tatay ang nakasaksi kung paanong kumaripas ng takbo ang mga aswang nang makita ang kapatid kong si Tirok. Ano? Bumalik kayong lahat! Mga walang niya kayo! Sinaktan niyo ang kuya at tatay ko! Anak, tama na yan. Nakaalis na sila. Kailangan na rin nating umalis sa lugar na to bago pa tayo matuntun ng pinuno nila. Tay, may sugat po kayo ha. Ano po nangyari sa inyo? Hinalakay din kami ng mga tiyanak sa bahay. Mabuti na lang at natandaan ng kapatid mo kung saan kanya unang nakita nun. Kaya nasundan ka namin dito. Tay, kailangan niyo na pong magamot kaagad. May kamandag po ang kagat ng mga tiyanak. Pero kalika, alalayan natin si tatay. Ipapagamot natin siya kay Lolo Agno. Mas lalo akong nag-alala nang makita ko ang sugat sa balikat ng aking ama. Kaya naman, nagmamadali kaming maglakad papunta sa bahay ni Lolo Agno. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang bahay ng matanda. Tao po! Lolo Agno, si Elio po ito! Tulungan niyo po kami! Kailangan po namin ang tulong niyo, Lolo Agno! Lolo Agno, tulungan niyo po si tatay! Kasunod ng malakas na boses ng aking kapatid, kumalat ang liwanag sa loob ng bahay ng matanda. Mula sa liwanag ng ilaw ng gasera. Pagkatapos, ay bumukas ang pinto at nakita namin si Lolo Agno. Bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Diyos ko po! Abay, bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Papasukin niyo po muna kami, Tatay Agno. Nasa panganib po ang buhay ng mga anak ko. Sinalakay po kami ng mga tiyanak. Hala, sige, pasok kayo. Bilisan niyo! Agad na nilakyan ni Lolo Agno ang pagkakabukas ng pinto. Saka kami nagmadaling pumasok sa loob ng bahay nito. Wala nang inaksayang oras pa ang matanda. Kaagad siyang naghanda ng mga gamot na gagamitin niya sa sugat ni tatay. Naupo naman ako sa silya habang pinagmamasdan ang aking kapatid na nag-aalala sa aking ama. Lolo Agno, kumusta na po ang sugat ng tatay ko? Kailangan niya muna ng konting pahinga. Dahil malalim ang tinamo niyang sugat. Napapahamak po sila dahil sa akin. Gusto ko pong malaman kung ano po ang totoong dahilan kung bakit ayaw silang tigilan ng mga aswang. Naguguluhan na po ako sa mga nangyayari. Dahil sa'yo, Tirok. Dahil kakaiba ka sa lahat. Tatay Agno, ano po sinasabi niyo sa anak ko? Si Tirok ay tinatawag na Bertudes. Isa siyang batang Bertudes. Parang may malamig na tubig ang bumuhos sa aking katawan nang marinig ko ang sinabing yon ni Lolo Agno. Pakiramdam ko, alam na rin ng matanda ang tungkol sa pagkatao ng aking kapatid. Ano pong ibig niyong sabihin na isang Bertudes po ang aking kapatid? Siya ang kinatatakutang Bertudes. Siya ang kinatatakutan ng mga aswang na tiyanak. Nang hawakan kong mutya ng berding higad, nakita ko ang liwanag mula sa kanyang talampakan. Natitiyak ko na meron siyang simbolo ng kalahati na buwan. Teka, Lolo Agno, paano niyo po nalaman ang tungkol sa marka niya sa kanyang talampakan? Kagaya ng sinabi ko kanina, Arnold, may nakita akong liwanag sa kanya. Ang Bertudes ay isang pambihirang kakayahan na magagamit niya laban sa masasamang nilalang. Ngunit, maaari rin siyang maging tulay ng kampo ng kadiliman
upang gawing kasangkapan sa pag-aasik ng lagim. Teka, sandali lang po, Lolo Agno. Ang pagiging bertudes po ba ay parang isang kakayahan na kagaya ng ipinakita sa amin ni Terok? Madali po niyang natatandaan ng isang bagay kahit isang beses niya lang po yung nakita. Tama ka. At taglay niya na yon mula nang siya ay isilang. Ano pong ibig niyo sabihin sa pagiging tulay po ng isang bertudes? Maaaring kaya natatakot ang mga aswang sa kapatid mo ay dahil may kaugnayan siya sa sangkap na ginamit ng pinuno para gumawa ng aswang. At kaya hinahabol nila kayo dahil magiging sagabal kayo sa kanila. Maging ako ay nasa panganib na rin. Ang marka po ba sa talampakan kong ito ang dahilan kung bakit palagi pong pumapatay ng mga tao ang mga tiyanak? Ipinakita ni Terok ang kanyang talampakan sa amin at sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla kong nakita ang malakas na liwanag sa kanyang paa. Nakikita ko po ang lumiliwanag na simbolo sa talampakan ni Terok, Lolo Agno. Dahil sa mutya ng berdeng higad, kaya nakikita mo ang liwanag ng isang pagiging bertudes ng kapatid mo. Isa pa, sa tingin ko, nakita mo na rin ang epekto ng mutya sa katawan ng mga aswang. Tama ba? Opo, Lolo Agno. At nagulat nga po ako nang bigla po silang sumabog na para bang pumutok na lobo. Tapos, tinutubuan muna sila ng pantal sa balat bago nawasak ang kanilang katawan hanggang sa sumabog. Dahil yun ang epekto ng higad sa tao, hindi ba? Kaya yun din ang magiging epekto ng mutya sa mga aswang. Mas pinalakas nga lang. Ang ipinagkaiba din, hindi nila kinakaya ang lakas ng kapangyarihan ng sandata mo at ng mutya. Magsasalita pa sana si Lolo Agno nang bigla kaming nakarinig ng malakas na iyak ng sanggol mula sa labas ng bahay. Hindi lang isa, kundi maraming iyak ng sanggol na sabay-sabay na umaalingaw-ngaw sa paligid. Dahil doon, nagmamadali si Lolo Agno na kumuha ng asin. Terok, dito ka lang sa ama mo. Huwag mo siyang iiwan. Tara, Elio, labasin natin ang mga nilalang na yan. Heto ang asin. Isaboy natin sa kanila nang tumigil sila sa pag-iyak. Yun ang kanilang hudyat ng pagtatawag nila ng mga kasama. Tara na po. Ito na ang tamang oras para harapin silang lahat. Mabilis kaming lumabas ng bahay. Hawak ko ang arnis. Iginala namin ni Lolo Agno ang aming paningin. At mula sa kakawian, lumitaw ang mga tiyanak. Nakangisi silang umaangil at tumigil sa pag-iyak. Sige! Sumugod kayo mga impakto kayo! Lumaban kayo ngayon! Itinutok ko sa kanila ang aking arnis habang naglalakad ako papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi sila umaalis sa pwesto. Saktong paghakbang ko, sumunggab sa akin ang unang tiyanak. Dumikit siya sa aking katawan na agad ko namang napalo ng yantok sa kanyang ulo. Dalawang magkakasunod ang ginawa ko na nagpabagsak sa mga aswang na tiyanak. Pagkatapos ay sabay-sabay nang umatake ang mga nilalang sa aming dalawa ni Lolo Agno. Habang ang matanda naman ang tagasaboy ng asin. Bawat tamaan ng asin sa katawan ay isa-isa silang umaangil at nasasaktan. Kasunod ng pagpalo ko sa kanilang ulo gamit ang aking sandata. Pati na sa dalawang tiyanak na sumunggab kay Lolo Agno. Tinamaan ko rin sila sa likod. Bumagsak sila sa lupa at tinubuan ng malalaking pantal sa balat hanggang sa pumutok ang kanilang katawan dahil sa labis na pamamaga. Kailangan natin pumasok sa loob. Mas lalo silang dumarami. Bakit ganun, Lolo Agno? Bakit mas lalo silang dumadami? Sino po ba ang pinuno nila na gumagawa sa kanila? Wala akong alam sa taong gumagawa ng ganitong katangahan. Masamang salamangkerong mambabarang lang ang may kakayahan ng ganitong gawain. Marahil dumating na rin ang araw na sinisingil na rin ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa tingin ko, may naghihiganti po talaga sa inyo. Kaya po niya ginagamit ang mga batang inagas nyo.
Nagkakamali siya sa pinag-iigantihan niya, Elio. Wala akong pinatay na sanggol. Dahil lahat ng mga iniagas ko ay dati ng patay sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. Pero dahil kasalanan pa rin yun, pinagsisisihan ko na ang nagawa kong kasalanan. Sana nga po ay hindi pa po huli ang lahat. Sa muling pagtingin namin sa kakawian, ay nakita naming umatras ang mga kalaban. Naramdaman namin na mayroong tao sa aming likuran at nagulat ako sa nakitang matinding liwanag sa paa ng kapatid ko. Natakot ang mga tiyanak nang makita nila si Terok. Kuya, kung natatakot po sila sa akin, kailangan ko po palagi sumama sa inyo. Teka, iniwan mo si tatay? Opo, kuya. Pambihira ka naman, oh. Bakit mo iniwan si tatay? Halos madapa ako sa pagmamadali na pumasok sa loob ng bahay ni Lolo Agno para silipin si tatay. Ganun na lamang ang panlalaki ng aming mga mata nang makitang wala na roon si tatay. Tirok, bakit mo kasi iniwan si tatay? Pasensya na po, kuya. Hindi ko naman po sinasadya eh. Si tatay po kasi ang nagsabing lumabas ako at tulungan ka. May kumuha sa kanya. Teka, sandali. Ano ito? Dinampot ni Lolo Agno ang bote sa sahig. Saka binuksan ang takip at inamoy. Hindi sa akin ito At naniniwala ako na isa itong katas na makabuhay. Ang ibig sabihin, nanggaling ito sa pinuno ng aswang at hindi sinasadyang nahulog niya ito. Teka, Lolo Agno. Para saan po ba yan? Ginagamit ito sa pagsasagawa ng ritual ng isang mambabarang para bumuhay ng sanggol gamit ang orasyong itim. Kung ang katas ng daw ng makabuhay kayang pumatay ng sanggol sa tiyan ng kanyang ina, ito naman ang ginamit niya para buhayin ng patay na sanggol sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang itim. Tama ako. Isang salamangkerong mambabarang ang gumagawa ng mga aswang. Diyos ko, ano pong gagawin natin, Lolo Agno? Paano po si tatay? Albularyo si Arnold. Kaya alam ko, napapatayin din siya. Kailangan niyong sundan kung saan nagpunta ang mga tiyanak. Halina kayo. Tara na. Puntahan natin ang inyong ama. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad kaming nagpunta sa lugar na pinasukan ng mga aswang. Maya-maya pa ay bigla naming narinig ang pag-angil sa aming paligid at hindi na nga kami nakapormang tatlo. Bigla nila kaming sinunggaban habang si Terok lang ang kanilang iniiwasan. Kuya, mag-iingat po kayo! Paluin mo sila ng arnis mo, Elio! Ibigay mo ang isa kay Terok! Terok, saluin mo! Mabilis na nasalo ng aking kapatid ang isang arnis. Pagkatapos ay pinagpapapalo niya ang mga aswang na tiyanak. Bawat tamaan ng palo ng arnis ng kapatid ko ay kagad silang nasusunog. Kaya naman, sanib puwersa na kaming tatlo sa pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa tuluyan namin silang natalo at isa lamang ang natirang tiyanak. Sinundan namin ang tiyanak at humantong kami sa gitna ng talayban. Mabilis kaming nagtago sa likod ng puno habang nakasilip kami sa kinaroroonan ng dalawang lalaki. Lolo Agno, anong ginagawa niya? Sino kaya ang lalaking kaharap ni tatay? Siya ang pinuno ng mga aswang. Siya ang nag-uutos sa mga tiyanak. Tignan mo, nakapalibot sila sa kinaroroonan ng iyong ama habang nagsasagawa siya ng ritual para gumawa ulit ng tiyanak. Sa oras na makumpleto niya ang ritual, sa kanya ipapakain ang iyong ama sa mga tiyanak. Anak ng putya, hindi ako makakapayag doon, Lolo Agno. Iligtas po natin si tatay, pakiusap po. Huwag kayong mag-alala. Nasa akin ang kukumpleto sa kanyang ritual. Kaya huwag kayong mangamba dahil hindi siya magtatagumpay sa kanyang binabalak. Lolo Agno, may kinuha po siyang punyal sa kanyang bewang mo. Mukhang sasaksakin niya po si tatay. Kailangan niyo na magpakita. Bilisan niyo! Hindi na kami nag-aksaya ng oras.
agad kaming nagpakita sa pinuno ng mga aswang na tiyanak. Hoy! Diablong buwang kang impakto ka! Pakawalan mo si tatay! Ikaw pala ang punot dulo ng kaguluhang ito! Bakit nyo kami ginugulo, ha? Nang humarap sa amin ng lalaking nagtatangkasa ng sumaksak kay tatay, nagulat kami ni Terok. Mang Tano? Siya si Mang Tano, kuya! Kilala nyo siya! Opo, Lolo Agno. Siya po ang lalaking 2 beses nang pumunta sa bahay at naghahanap po ng albularyo. Paano niyo ako nasundan dito? Ha? Hindi na mahalaga kung paano ka namin nasundan dito. Ang importante, hindi mo maitutuloy ang masama mong binabalak sa tatay namin. Hindi niyo ako mapipigilan. Isusunod ko ang matanda kasama niyo. Nararapat lamang siyang mamatay. Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa'yo? At nag-iiganti ka sa'kin? Idinamay mo pa ang lahat ng mga albularyo. Hindi mo ba talaga alam? O nagbabaang-maaga ka lang? Pinatay mo ang anak ko, hayop ka. Pinatay ninyong dalawa. Ng asawa ko, ang anak ko. Sino sa mga babaeng ginamot ko? Sino sa kanila ang asawa mo? Para malaman ko kung paano ko ipapaliwanag kung bakit siya nagpagamot sa akin. Si Bella. Si Bella ang babaeng ginamot mo. Pinatay mo ang anak namin. Kaya nga, pinapatay ko na rin sa mga alagad ko ang lahat ng mga buntis, pati mga babae. At dapat sa kanilang lahat ay maubos at patayin. Wala kang karapatang bawian sila ng buhay dahil hindi ka ang Panginoon Diyos. Diyos, walang ganon. Dahil kung may Diyos, hindi niya hahayaan na maagas ang sanggol sa sinapupunan ng asawa ko. Wala sanang matutulad sa akin na naghihiganti para sa aking anak. Ang gusto ko lang naman, magkaroon ng pamilya kahit ako ay isang mambabarang. Ngunit pati yun ay kinuha sa akin ng matandang yan. At pati na ang asawa ko, pinatay niya. Hindi totoo yan. Buhay ang anak mo. At ligtas si Bella. Ako mismo ang nagpaanak sa kanya. Sinungaling ka. Huwag mo na akong subukan linlangin. Magbabayad ka! Maniwala ka. Buhay si Bella. Ang iniaagas ko lang ay ang mga sanggol na wala ng pag-asang mabuhay. Namatay sila sa loob ng katawan ng kanilang ina. Pero hindi ako pumapatay ng bata sa loob ng sinapupunan ng isang ina. Ako mismo ang nagpaanak kay Bella. Pero bigla kami sinalakay ng mga tiyanak. Balak nilang patayin si Bella. Dahil nalaman ko na pinatay niyo ang anak ko, hindi ako naniniwala sa inyo. Sige mga alagad ko, sugurin sila. Patayin niyo! Wala kayong ititira! Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon dahil nag-aalala ko sa aking ama na nakagapos sa puno at may busal sa bibig. Hindi ko rin maiwan ang dalawa dahil sa mga sumugod na tiyanak. Kaya naman, ang nilapitan ko ay si Mang Tano. Mabilis ko siyang inatake gamit ang aking arnis. Ngunit bigla siyang humalakak ng tawa, kasunod ng paninigas ng aking katawan. Elyo! Kinagamitan ka niya ng itim na salamangka. Kailangan mo labanan ang kapangyarihan niya. Kailangan mo siyang labanan gamit ang mutya mo. Pero hindi ko po maigalaw kahit ang kamay ko, Lolo Agno. Masyado po malakas ang kapangyarihan niya. Labanan mo siya. Isipin mo ang mutya. Anong mutya sinasabi mo? Hindi niyo ako mapipigilan. Kahit na ano pang mutya yan. Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin ko, ay hindi ko maigalaw ang buo kong katawan, habang sina Terok at Lolo Agno naman ay abala sa pakikipaglaban sa mga tiyanak. Ayop kang salamangkero ka! Alisin mo ang salamangka sa katawan ng kapatid ko! Sa akin mo gamitin ang kapangyarihan mo! Pakawalan mo ang kapatid ko! Dahil sa sinabing yun ni Terok, naramdaman ko ang pagkawala ng malakas na puwersang bumabalot sa aking katawan. Ang kapatid ko ang hinarap ni Mang Tano. Sa pagkakataong yun, ay wala nang natira
na mga tiyanak. Sige nga, labanan mo ang kapangyarihan ko. Isang batang walang buwang. Ano kaya ang mararamdaman ni Arnold kung papatayin ko ang anak niya sa harapan niya? Dahil sa sinabi nga ni Mang Tano, mas lalong nagpumigla si tatay mula sa pagkakagapos ng kanyang kamay, habang si Lolo Agno naman ay kampante na nakikinig kay Mang Tano. Tignan ko lang kung gagana ang kapangyarihan mo kay Tirok. Sinimulan ni Mang Tano na gamitan ng kapangyarihan ang aking kapatid. Habang naglalakad si Tirok, papalapit rito. Tirok, anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit sa kanya! Lumayo ka riyan! Pabayaan mo siya, Elio. Magtiwala ka sa kapatid mo. Sa tingin ko, marami pa siyang alam kaysa sa atin. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Agno? Wala akong natanggap na tugon mula sa matanda dahil umalingaw-ngaw na ang malakas na boses ni Mang Tano. Ano ito? Ano nangyayari? Ano to? Hindi maaari! Bakit hindi ka tinatabla ng aking salamangka? Anong klaseng nilalang ka? Dahil bawat kasamaan ay may katumbas na kabutihan. Matanda na kayo. Bakit kayo nagiganti sa ibang tao na wala namang kasalanan sa inyo? Bakit kayo nagpapakasama nang hindi nyo man lang inaalam kung ano ang totoo? Anong sinabi mo? Teka, sino ka ba talagang bata ka? Bakit hindi ka nasasaktan ng aking salamangka? Anong klaseng nilalang ka? Tsaka teka, ikaw rin yung batang kinatatakutan ng mga alagad ko. Sino ka man talaga? Ako lang naman ang batang Bertudes na kinatatakutan ng mga alagad mo! Bumakas sa mukha ni Mang Tano ang labis na pag-aalala. Mula sa aking kinatatayuan ay biglang lumitaw ang malakas na liwanag sa talampakan ng kapatid ko na tanging kami lang ang nakakakita. Ipinalo ni Tirok ang hawak niyang arnis sa mukha ni Mang Tano. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa, ngunit agad ding nakabangon. Kaya naman, mabilis na akong umatake at pinagtulungan naming labanan si Mang Tano, habang si Lolo Agno naman ang nagligtas kay tatay. Wala akong pakialam. Kahit Bertudes ka pa, hindi ko hahayaan na adlangan mo ang aking pag-iganti. Saktong pagtaas ng kamay ni Mang Tano, habang hawak nito ang punyal, may sumigaw ng malakas mula sa aming likuran. Lahat kami ay napatingin sa gawi ng babaeng umiiyak. Inalis nito ang balabal at nakilala ko ang babae. Siya ang nanay ni Tirok. Wag! Wag, Tano! Wag mong saktan ang iyong anak! Ano sabi mo? Anak? Lintik na! Ikaw ba yan, Bella? Oo. Ako nga ito, Tano. Totoo ang sinabi sa'yo ni Lolo Agno. Anak natin si Tirok. Anak mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tano. Natigilan siya. Ngunit kagad din itong itinaas ang punyal na handa na sanang saksakin si Tirok. Hindi ako naniniwalang anak ko ang batang ito. Nililinlang niyo lamang ako. Wag! Maniwala ka, Tano. Hindi ka ba nagtataka? Takot sa kanya ang mga tiyanak dahil nararamdaman nila ang presensya mo kay Tirok. Alam nila na katugo mo si Tirok at ang salamangka na ginagamit mo sa kanya. Hindi rin siya tinatablan, hindi ba? Dahil anak mo siya. Anak mo siya, Tano. Maniwala ka. Totoo sinasabi ni Bella. Anak niyo si Tirok, Tano. Hindi namin siya totoong pamilya. Kami lang ang nag-alaga sa kanya. Kami ang nag-ampun sa kanya. Kaya ang pinaghihigantihan mo
ay ang mga taong nagligtas at gumawa ng kabutihan sa anak mo. Kaya ibaba mo na ang punyal at pakinggan mo ang paliwanag ni Bella. Nanginginig ang kamay na naitapo ni Mantano ang punyal, habang ako naman ay naluluwang napatingin sa gawi ng aking ama. Tay, bakit niyo po sinabi? Paano po tayo? Tay, hindi ko kaya mawala ang kapatid ko. Tay naman, hindi ko po kayang ilayo nila sa akin ang kapatid ko, Tay. Hindi pwede yun. Pero hindi siya sa atin, anak. Hindi natin siya pag-aari. Si Tirok na hindi nagsasalita ay nagunahan ang luwa sa paglandas sa kanyang pisngi. Si Mang Tano naman ay tuluyan ng napahagulgol sa mga narinig mula kay Bella. Nang gabing yon, sinalakay ako ng aswang. Ipinagkaloob ko sa mag-ama ang anak natin. Iniwan kita dahil hindi ko matanggap na isa kang salamangkerong mambabarang. Hinusgahan ko ang pagkatao mo. Ilang beses ako nagtangkang magpakamatay gamit ang dahon ng makabuhay. Pero iniligtas ako ni Tatay Agno. Iniluwal ko si Tirok na ligtas at malusog. Kaya nagkakamali ka ng taong hinusgahan at pinaghihigantihan. Wala silang kasalanan sa'yo. Wala, maniwala ka. Diyos ko, ano ginawa ko? Hindi maaari. Bakit ako nagkaganito? Iniabot ni Lolo Agno ang nakuha niyang bote kay Mang Tano. Ano? Hetong makabuhay na ginamit mo sa mga tiyanak. Alisin mo ang itim na salamangka sa ibang natitira mong alagad. Nandan sumalakay sa baryo. Dahil mali ka, Tano. Maling-mali ka. Ikaw ang totoong nagkamali rito. Sa dami ng napatay mo, Diyos na lamang ang bahala sa'yo. Hindi totoong walang Diyos. Dahil ang katotohanang may nag-alaga sa anak mo ay patunay na may Diyos. At hindi kanya pinabayaan at tinalikuran. Dahil sa sinabing yon ni Lolo Agno, napaluhod sa lupa si Mang Tano habang hawak at yakap ang bote. Diyos ko, patawarin niyo ako, Panginoon. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang mga ginawa ko. Ang sama-sama ko. Ang sama ko, Panginoon ko. Patawad ho. Patawad! Bumangon si Tirok at nilapitan niya si Mang Tano. Tay, Nay, alam ko po na nagawa lamang ito ni Tatay. Dahil po sa labis na pagmamahal niya sa akin. Ngunit hindi pa rin natin maaaring kalimutan na ang bawat kasalanan na magagawa natin ay meron pong kabayaran. Oo, anak. Alam ko. Handa akong sumuko sa batas. Aaminin ko na gawa kong kasalanan. Basta't patawarin niyo lamang ako. Patawarin mo ko, anak. Muntik na kitang mapatay kanina. Huwag mo nang isipin yon, Tano. Ang mahalaga, alam mo na ang pagkakamali mo. Teka, sandali lang. Paano po ang kapatid ko, Tirok? Sasama ka ba kay Aling Bella? Ha? Iiwan mo na ba kami ni Tatay? Anak, Tirok, patawarin mo ko, ha? Kung hindi namin kagad nasabi sa'yo ang buong katotohanan. Tirok, anak, alam mong minahal kita na para ko ng tunay na anak. Patawad, anak ko. Hindi naman po ako galit sa inyo, Tay, Kuya. Hindi po ako nagalit kahit kailan sa inyo. Dahil matagal ko na pong alam na hindi niyo po ako totoong kadugo. Nagkatinginan kami ni Tatay nang marinig namin ang sinabi ni Tirok.
Lumapit siya sa akin. Sa kanya ko niyakap sa bewang. Ikaw ang pinakamalagang kuya na nakilala ko. At kayo ni tatay ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal ko po kayo. Ayoko rin po na magkaiwa-iwalay tayo. Kaya naman, nagpanggap po kong walang nalalaman tungkol po sa tunay kong pagkatao. Totoo ba yan, anak? Alam mo na dati pa. Opo, bakit ko naman po kagagalitan ng ama na nag-alaga po sa akin? Dapat pa nga po magpasalamat ako eh. Lalo na po sa inyo, Lolo Agno. Nagkamali po ako ng pagkakakilala po sa inyo. Wala kang dapat alalahanin. Masaya ako. Masaya kung lumaki kang mabuting bata. Pagkatapos naming malaman na matagal na palang alam ng aking kapatid ang tungkol sa lihim namin ni tatay, niyakap niya ng maigpit sina Mang Tano at Aling Bella habang pigil ang aking hininga. Iniisip ko pa lang na iiwan ako ng aking kapatid ay para na akong mauupos na kandila. Nay, Tay, patawarin niyo po ako ha. Pero hindi ko po maiiwan ang aking pamilya. Sila na po kasi ang kinagisnan ko at mahal na mahal ko po sila. Pero kayo rin po, mahal na mahal ko rin po kayo. Ngunit kailangan niyo pong harapin ang nagawa niyong kasalanan. Oo, anak. Naiintindihan ko. Hindi rin naman kita maisasama sa aking bahay, anak. Dahil meron na rin akong sariling pamilya. Ngunit anak, maaari bang palagi kitang bibisitahin? Halos lumundag ako sa tuwa ng mga sandaling yon. Sabihin na nilang makasarili ako, ngunit yun talaga ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Nang gabing yon, binawi ni Mang Tano ang ritual sa isang patay na tiyanak. Lahat ng mga alagad na ginawa niya ay tuluyang nanahimik at naglaho. Hinarap niya rin ang kasalanan sa batas at muling bumalik sa katahimikan ang baryo ng Agripasyon. Samantalang si Lolo Agno naman ay tuluyan ng tumigil sa panggagamot. Iniwan naman sa amin ni Aling Bella ang palayang sinasaka ko dati. Hindi namin alam na lihim pala kaming sinusubaybayan at tinutulungan ni Aling Bella. Sa kasalukuyan po, kasama ko pa rin ang aking kapatid. Siya po ang nag-aalaga sa akin dahil isa na akong senyor. Masasabi kong tunay na pinagpala ang buhay ko nang dumating sa amin si Terok. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay marami pa kayong istoryang itatampok sa inyong programa na magbibigay sa amin ng aral at inspirasyon. Lubos na nagpapasalamat. Elio. Ang buhay ng isang sanggol ay biyaya na galing sa Panginoong Diyos. Walang sino man ang dapat na kumuha nito mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Bigyan natin ng karapatang mabuhay ang batang isisilang pa lang sa mundo. Dahil kagaya mo, tao rin siyang anak ng Diyos na dapat ingatan, pahalagahan, at mahalin.